alam ng Panginoon kasi hinahanap ang ating puso. Ang totoong kapahingahan ay makikita natin sa pag-ibig sa Panginoon. Yan yung sinasabi na someone from everlasting to everlasting. Walang katapusan. Nauuho ka ngayon ng pag-ibig, punta ka sa Panginoon. Gusto mo ng atensyon, punta ka sa Panginoon. May pinagdadaanan ka, gusto mo ng comfort, punta ka sa Panginoon. Merong nang-aapi sa iyo, gusto mo na magtatanggol sa iyo, pumunta ka sa Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ang ating kapahingahan. Amen. Someone prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Matutupad lahat ang pangarap ko. Matutupad siya pagkakasama kita. Matutupad ang Panginoon ang proteksyon sa aking pamilya. Dahil ikaw ang kagabay sa akin. Kaya nagilang Diyos, hanggang ko ang buhay ng aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ang nagsasabi na, Amen. Pero alam ng Panginoon kasi hinahanap ang ating puso. Ang totoong kapahingahan ay makikita natin sa pag-ibig sa Panginoon. Yan yung sinasabi na someone from everlasting to everlasting. Walang katapusan. Nauuho ka ngayon ng pag-ibig, punta ka sa Panginoon. Gusto mo ng atensyon, punta ka sa Panginoon. May pinagdadaanan ka, gusto mo ng comfort, punta ka sa Panginoon. Merong nang-aapi sa iyo, gusto mo na magtatanggol sa iyo,
So, ayun po, magandang gabi po sa bawat isa. Yan, open cam lang po. Ayun po, ayun, isang magpalang gabi po sa bawat isa. Ayun po, thank you Lord sa panibagong gawain po na pinagaloob sa atin. Ano po? So, ayun po, bago tayo mag-umpisa is, mag-greetings muna po tayo na ayan, pag-greeting ko lang po yung mga nandito sa meet natin. So, yun po. Unahin po welcome sa gabing ito, Ate Jessa, Teacher Jessa, Ate Tricia, and Kuya Roldan, Mommy Ruth, and yun po, Boss OJ, and Ate Shane. Yun po, sige po. And welcome din po, Pastora Eddie. Ayun po. And yun, so nabe-bless po bawat isa. Amen po ba sa gabing ito? Sino pong handa na sa gabing ito? Amen. So, ayun po, bago po tayo receive is, ayun po, magkakamusta muna po tayo para sa gabing ito. Ayun po, kung sino pong gusto maghatid o magbigay ng testimony sa gabing ito, maaari po tayo mag-raise ng hand sa meet na to. Open na po yung ating wait lang po pala. Sorry po. Bago pala tayo mag-umpisa is, tatawag po lang po muna ako ng mag-opening prayer. Sorry po. So, ayun po, inayahan ko po mag-pray. Ngayon is, Mami Ruth po. Hello po, Mi. Kayo po mag-opening prayer. Po. Ayan, please. So, sige po tayo po mag-pray. Yes, Lord. Thank you, God, Lord, sa mga oras ng Panginoon. Tuloy kami lumalapit sa iyo, Lord. Nagpapakumabat kung nagkita ka man karami sa amin. Tawarin niyo po kami. Linisino kami ng banando po kami. Lord, iyaan mo Diyos na malaya kami makalapit sa iyo, Panginoon. Dalang namin, patuloy kayo manguna. Lord, God, sa gawain to, Lord, yung mga atin pa, Panginoon. Lord, yung maka-atin sila. Touch their heart. And sa amin, Lord, makikin ng word. Ihandaan niyo kami. Even, Lord, sa mag-word. Yung anointing mo, Panginoon. Idali mo, Panginoon. Any words that the enemies kami itong pinuputol, Lord. Wala siyang magagawa, Panginoon. Salamat, Lord. Ito'y nabalutan niyo ang banal ng dugo, Lord. Ang bawat isa, ang gawain ito, Panginoon. At sa liyan mo, Panginoon, yung banal ng dugo, ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen po. Ayan po, thank you po, Mi. So, ayun po, proceed na po tayo ulit sa ating gawain. So, yun po, kamustahan na po muna tayo. And yun, po, sabi ko po kanina kung sino po yung willing na mag-testify o ngayon sa gabi ito is mag-raise lang po ng hand. And then, tatawag na lang din po ako ng dalawa. Yun po. Hindi po, open na po yung ating virtual bulwagan sa gabi ito. Ay. So, baka tatawag na lang po siguro ako. So, ayun po, maaari po ba kayong mag-testify sa gabing ito, Ate Shane? Kung hindi po pala makakapag-open mic is, pwede naman po natin i-type na lang. Hello po, rinig niyo po ba ako, Ate Shane? Ayun pala, nag-dat pala si Ate Shane. Wala pa din po akong course na mag-decision na yan. In Jesus' name, ibigay sa'yo ng Lord John. And yun, praying din po na bigyan yung tamang course sa'yo ng Lord para yun, yung galing sa'yo, hindi sa'yo ng heart mo. Ayan po. So, next po na tatawagin ko po is si Kuya Roldan po. Kamusta po kayo? Hello po. Ay, okay naman po. Ayun po. Thank you, Lord. Sige po.
So wala na po siguro po magte-testify sa gawing ito. So hindi ko na po papatagalin. And o nga po pala, siguro kung wala na pong hahabol, is pwede nyo naman pong sabihin yan bukas sa their service, and meron po tayong youth service bukas, and pwede nyo po kayo mag-testify bukas. So ayun po, hindi po ito papatagalin, and bigay ko na po sa pagdadala na ating salita ng Lord. Sa gabi ito, hindahan na po natin yung ating mga notes and hearts sa gabing ito. At yun po, natago po si Teacher Jessa na magdadala ng salita ng Lord sa gabing ito. Yun lang po, God bless. Yan, thank you Lord. Thank you Ate Clarice. So yan, welcome po muli sa bawat isa. So yan, magandang gabi po. So bago po tayo mag-start, pray po ulit tayo. So more prayers talaga po Yan, so pray po muna tayo. Yes Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon, Lord, sa pag-share ko ng salita mo, Panginoon, Lord. Ikaw yung kumilos, Holy Spirit, oh God, lead us, Panginoon. Lead me, Lord God, and ikaw lang maitaas, Panginoong Jesus, Lord. Salamat, Lord, maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God, at ma-receive namin ng buo yung salita mo. At Lord, in Jesus' name, ito po ay hindi mananakaw ng kaaway. Thank you, Lord God, sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, so thank you, Lord. So tayo po ay, yan, Word of God na. Amen ba? So, ang akin pong gustong i-share ay nasa mga awit po, sa Psalms chapter 1. Ito po yung, nag-pray po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ano yung ituturo ko? And then, thank you, Lord. Ito yung binigay niya. So, ito po yung naging devotion ko. This week. And, ang title po na nagawa ko is, Seek God Differently. Seek God in every different way. Amen ba? So, kasi sa panahon ngayon, maraming kaabalahan, maraming pwedeng mang-agaw sa atin, sa ating oras, amen ba? Sa ating mga ginagawa, amen ba? So maraming pwedeng opportunity na pwedeng i-alok sa atin, i-offer, amen ba? So narinig niyo na ba yung salitang gagawin ko lahat para, hindi, gagawin ko lahat, gagawin ko lahat para matupad ko yung pangarap ko, para makabili ako nito, gagawin ko lahat para sa pamilya ko. Diba? So usually, naririnig po talaga natin yung salitang yun, gagawin kong lahat para sa'yo. Yan. So baka iba yung iniisip nyo. So pwede din. Pero yun nga, na maraming pwedeng gawin. Siyempre, para makuha natin yung isang bagay is gagawin talaga natin lahat sa career, sa school, and sa lahat pa na gusto natin na goal or ano man yung mga plano natin sa buhay natin. Amen po. So, naglagay lang po ako dito ng 3 points. Dito po sa aking title na Seek God in Every Different Way. So, dito po sa Bible, ang title po is Mapalad ang Taong Matuwid. So, nilagyan ko lang po siya ng title po, na naging revelation po sa akin na gusto ko rin ng Lord, na gusto ko rin pong i-share sa bawat isa sa atin. So, yung number 1 ko po is God wants us to seek Him. Sabi dito sa verse 1 to 2, sabi dito, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong sa Diyos ay kumukutya, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito'y kanyang binubulay-bulay. Amen ba? Kasi kung, yun nga po, kung hindi natin gagawin ito is may hirapan tayo. Kung hindi natin isisik si Lord, at yun yung gusto ng Lord, amen ba, sa ating lahat na isik talaga natin siya in every different way. Man yung ginagawa mo, nasaan ka man, is talagang isik natin ang Lord, amen ba, kasi yun ang gusto ng Lord, Kasi kung yun nga po, hindi natin gagawin is may hirapan tayong makasunod, makita yung kalooban ng Panginoon. And syempre ito ay makakatulong, it helps us to grow spiritually. And alam natin, need natin malaman na talagang sa mundong ito is maraming pwedeng magbago, o mawala, bagay man o tao, at
ano pa man ang pwedeng mawala, so walang permanente talaga sa mundong ito. Pero yun nga, one thing is, nasigurado tayo is, sabi dito sa Bible, sa 1 John chapter 2 verse 17, sabi doon, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, alam natin na talagang walang kasiguraduhan sa mundong ito. Pero yun nga, yung pangako ni Lord, yung sabi niya dito, na talagang mangyayari. Mangyayari na mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, yun nga po, kaya natin kailangan pong isik ang Lord, Siyempre, una dahil mahal natin sila, hindi dahil, ay kasi kailangan ko kasi ng, paano kaya ang gagawin ko this year, na kaya yung plano ko, yung needs, So, dapat nating isipin at lagi nating ilagay sa heart po natin na isisik ko ang Lord kasi mahal ko si Lord and gusto ko na makasunod sa Panginoon. Kasi talagang sinabi ng Bible, yun nga, dito sa binasa natin na mawawala talaga. Yung lahat ng bagay dito sa mundo. Ngunit daw ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Yun, kaya patuloy lang tayo mag-obey sa Lord. Yun, ayaw ng Lord na mapahamak tayo. Amen ba? So yung number 2, giving God your best. Sabi po dito sa verse 3 to 5, ang katulad ni isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa kapanahunan at ang dahon ay hindi nalalanta. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ayan. So hanggang 5 po ang babasahin ko. Ngunit iba ang mga taong masama, sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila sa araw ng paghatol at ihiwalay sa mga matuwid. Yan. So, kapag ay binigay natin yung best natin sa Lord, sa pagsisik sa Lord, sa pagsunod sa kalooban ng Lord, yung blessing o yung victory is, syempre, hindi madamot ang Lord na hindi rin ipagkaloob yun sa atin lahat. Sa lahat ng aspect ng buhay natin is part talaga yun na ibigay natin yung best natin para sa Panginoon. At part talaga si Lord sa buhay natin. Kasi create niya tayo. Siya yung mas kilala tayo. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. Amen ba? Sa school man yan o sa work at kung saan man, man yung business or ginagawa natin. Bigay lang natin yung ating the best para sa Panginoon. Amen ba? Sabi dun sa binasa natin, amen, nandun daw yung yung paglago. So if in diba, in example dito, sabi dito, ang katulad niya isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa kapanahunan at ang dahon ay hindi nalalanta. Magtatagumpay siya sa anuman kanyang ginagawa. So yun yung pangako ni Lord na once na nagbigay tayo ng lahat, yung buhay natin sa Panginoon. So nandun na talagang ibibigay niya yung victory sa atin. Maaasahan natin yung pagpapala ng Panginoon. Amen ba? And syempre, yun nga, yung pag-grow natin, yung pag-grow natin sa Lord, yun, spiritually, mas nakikilala natin ang Panginoon. And yun nga, kinumpare lang dito yung mga wicked people na yung comparison na iba talaga yung ginagawa ng mga wicked people dun sa mga tao sa atin or sa mga taong righteous. So malaki yung differences. Yung lifestyle is iba, unstable. Walang pagkakilala sa tunay na Diyos. Iba yung paraan na gustong masunod sa buhay nila. So yan, ibigay lang natin yung best natin sa Panginoon. Tayo ay nakakilala sa Panginoon and knowing God more sa buhay natin. So sinisikap natin na mas kilalanin ang Panginoon. Wag tayong tumigil. Amen ba? Sa pagkakilala sa Panginoon. And then yung pangatlo is, yun, kung isisik natin is si Lord is, magiging righteous tayo sa harapan ng Lord. If we seek God, we became righteous in the Lord.
Amen ba? So, nandun yung guidance ng Panginoon sa atin. So, basahin ko yung last verse po dito sa Psalms 1. Sabi dito, dahil pinapatnubay ng Panginoon ang mga matuwid, ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Yan, sabi din sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21 ESV, for our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Baga inako na ng Lord, inako na ng Lord lahat yung kasalanan, para lang tayo maging matuwid, So yung pagiging righteous is sa harapan ng Lord, hindi basihan yung righteousness ng tao, na dahil gumagawa ka ng mabuti o kaya nagdo-donate ka is ikaw ay righteous ka na, or sa ibang paraan pa ng standard ng mundong ito, So, yun ang tingnan natin, yung ginawa ng Lord, sa cross, para tayo ay maging righteous. Amen. And continuously na tayo ay lumakad para maging righteous tayo, So, patuloy lang tayo, amen. Huwag tayong tumigil, sabi ko nga kanina, we keep growing, we keep on growing in the Lord. Si Lord lang ang tanging makakapagbigay nito sa atin, amen ba? Kung gusto nating mag-grow, amen ba? So talagang kailangan nating ibigay, i-surrender yung ating sarili, over dun sa mga gusto natin, Yan, so tapos sa 3 points lang, yung aking gustong i-share sa bawat isa, yun nga, seek God in every different way, ano man yung gusto mo, kasi talagang maraming kaabalahan, pero maraming pwedeng umagaw ng oras mo, ng iba pa, pero yun nga, yung una kong points dito na God want us to seek Him, give God your best, and yun, kapag sinik natin si Lord is nagiging righteous tayo sa harapan ng Lord. Kasi patuloy niya tayong binibigyan ng guidance. Amen ba? So kasi kung hindi tayo lalapit sa Lord is mahirapan talaga tayo. Siya lang yung source ng lahat ng bagay. And as we end po, as conclusion, sinulat ko lang dito. So sabi ko dito, ano man yung mga challenges, na nakaharapin natin, tandaan po natin na si Lord is kayang magbigay ng different way din para tayo magtagumpay. So marami mang different challenges, marami mang hindi ko man po kilala ang bawat isa, hindi pa man ganon, pero yun, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong mga fellowship is para syempre magtulungan din tayo, so para yung mga taga PLSP, yung mga kabataan ay talagang mas makakilala sa Panginoon. Amen ba? So merong mga talagang iba't ibang paraan ng mundo, iba't ibang pwedeng i-offer sa atin, pero ang Diyos ay syempre hindi rin siya papayag, amen ba, na hindi tayo i-bless, so sa kaparaanan niya. So iba't ibang way man tayo na ng blessing ng Lord, no comparison, pero yun nga, patuloy lang tayo mag-seek sa Lord, yun, ibigay natin yung best natin, and syempre maging righteous tayo sa paningin ng Panginoon. And may babasahin lang po ako dito yung mga verses, yun nga, na sabi doon sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Because God never change. Amen ba? So naniniwala ka ba na si Lord ay hindi nagbabago? Amen. So tayo ay naniniwala na si Lord ay hindi nagbabago. Sabi din sa Malakay 3:6, sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ang Panginoon ay hindi nagbabago, kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. And sabi din sa Hebrews chapter 13 verse 8, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun din siya hanggang ngayon at magpakailanman. Amen ba? So thank you Lord, sa bawat isa. So wala naman pong first timer, so praise God. So tayo po ay magpo-proceed na po sa closing prayer. Ayan, pray tayo. Lord, thank you po sa gabing ito na pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon.
O God, Lord, salamat, Lord, sa word, Panginoon, na na-receive namin, Panginoon. Ikaw na po ang bahala, Lord God, na magpalago nito sa aming buhay, O God, at patuloy ka naming isik, ano man yung sitwasyon, Lord, yan yung oras namin, Panginoon, yung mga pangarap namin, Lord God, ay, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Lord God, dahil ikaw yung best God na pinaglilingkuran namin, na deserve mo, Panginoon, lahat, Panginoon, Lord God, kahit na, Lord, kami nagkukulang sa iyo, Panginoon, Lord God. At patuloy mo pa rin pinapakita, Lord God, pinaparana sa amin yung kabutihan mo, Panginoon, Lord God, yung pag-ibig mo sa amin. Lord God, thank you for everything. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuwit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun po. Sa reflection na po tayo. So, alam ko pong marami pong natutunan ng bawat isa sa nursing natin ngayong gabi. Ayun po, tatawag po ako din kung hindi po kayo makapag-open mic. Pwede nyo naman po siyang i-type. So, ayun po. Yan, ate siya. Ay, meron na pala. Si Kuya Arfel na lang po muna. Sige po, ano po nang reflection niyo po? Hello po, dinig niyo po ba ako? Sige po. I-type niyo na lang po kung hindi po kayo makakapag-open mic. Boss Audie na lang po. Hello po, boss. Yun, sa akin naman yung God want us to seek Him. Yun nga po, talaga na dapat lagi tayo magalap kapag inalap natin siya. Yun nga talaga, kapag yun nga, sa akin buhay, dapat di lang ba basta magbasa ng Bible, magbasa ng prayer, dapat andun yung sa akin, kaugalingin ko dapat yung nandun yung galak ko na yung may pag-usap sa Panginoon, at nandun yung dapat yung heart ko na nakafocus lang sa Kanya. Yun nga. Kasi talaga dapat kung talagang kung gusto ko talaga mapasaya yung Panginoon, yun nga, dapat nandun yung focus ko sa Kanya. Sa quality time, yun nga, at pagbibigay ng oras sa Kanya para nandun yung kumbaga yung mensahe niya, kung ano man yung maging mensahe niya na ibigay sa akin, yun nga, na maninis kong naunawaan. So, ayun po. So, yun po. Thank you po. Amen. Next naman po natin is si Mami Ruth po. Hello po, Mi. Andiyan pa po kayo. So, mukhang itatype na lang po ni Mami. Ate Tessa po, alaw po nandyan po ba din kayo? So, mukhang, sige po. Ano na lang po. Sige po, si Pastora Ellie na lang po. Sa akin po ay yung isip talaga si Lord kasi para sa akin din yon. Ayun. Amen po. So, ayun po. Is next po si Ate Shay. Si Ate Ate Shane. Nakapag-open mic po ba kayo, Ate Shane?
So, i-type nyo na lang po. And, ay, sige po, mamaya ko na lang po mabasahin. Next is, si Kuya Roldan po. Siguro po, ano pong reflection nyo? So, habang pong inihintay natin yung reflection ni Kuya Roldan is babasahin ko na. Ayun po pala, nag-type na po. And then, yun po, babasahin ko na lang po yung mga nag-type ng reflection nila. Una po is si Ate Shaira po. Ayan, ibigay ang best para sa Lord at patuloy na kilalanin ang Lord sa ating buhay. And then, kay Ate Shane po is seek God first and always pray for His guidance. And kay Kuya Roldan po is first always ang Lord. Let us continue to seek Him. Kay Kuya Arpel po is palagi kang magpasalamat kay Lord kasi patuloy lang gumagawa sa ating buhay. Amen po. And for me naman po is, ayun po na, yun na din po na always seek God din po with true intention din po. So, ayun po, proceed na. Kung wala na po ako nakalimutan, so wala na naman po. Kung ano po, may habol po sa reflection is, type nyo na lang din po. And mamaya na lang po natin basahin. Sige po, mag-proceed na po tayo sa games. Magpapa-games po para sa giving ito. Sige po, Hello po. Ayan. So, ako po yung games ngayon. Ayan. So, good evening po sa sino po ang mag-aano pala sa point? Sige, ako na lang para mag-aano. Ayan. So, ang games natin, alam ko naman na lahat tayo ay may TV sa bahay. So, lahat tayo nakakarinig ng mga commercial sa TV. Ayan. So, ang lines ako na babanggitin. And, huhulaan nyo kung anong commercial yon. So, yung sa line sa'yo na. For example, sample ko lang muna to ha. Itong line na to. Taste the feelings. Type ko lang po. Ayan. So, sino nakakaalam ng ganit ng line na to sa commercial? Oh, si Kuya Roldan. Oh, sige, pasok na yan. Coca-Cola. Wow. Yes, Kuya Roldan. Ayan. So, gets na po ba? O, si Kuya Roldan gets. So, magta-type ako ng mga ita-type ko, sasabihin ko din yung mga lines sa commercial and then huhulaan nyo kung anong commercial yan sa TV. Okay? Gets na po ba? Okay, raise to 5 tayo ha. Ang first 5 points ay siya ang magkakaroon ng points or siya ang mananalo. Okay po? Ayan. So, kulang pa ako ng notes ko para sa okay, ready na po ba? Wow, 250! Ayan. Oh, paunahan maka 5 points ha, siya makakakuha ng 250. Wow! Okay, ready na po ba? Okay, proceed na po tayo. Wala pa! Ito pa lang, start pa lang. Ready na ba? Ayan, so pakitype na lang po ha. Kung sino yung unang mag-type, ay siya yung magkakaroon ng unang puntos. Okay, so start na po tayo ha. Okay, ito po. Oh, it's not good.
Okay, ito po. Ayan, na-type ko na po. Itina-type ko na lang para mabasa nyo kasi baka yung iba lag sa kanila. Oh! Tigo! Ang galing ni Kuya Roldan, ha? Okay, so ang nakakuha po ng unang points ay si Kuya Roldan. Oo, klase Kuya Roldan. Lagi na lang nanonood ng TV. Okay, next po. Okay po. Next, hindi po Palmolive, hindi din Sunsilk. Hindi din po Cream Silk, hindi din Clear. Hindi din po Rejoice. Malapit na. Hindi po Vaseline, hindi din Cream Silk. Hanggang sa may isa-isa nyo na ang Ayun! Tama si Ate Shane, Pantene. Ayan. So, proceed na tayo. Next. Okay, ready? Next. Yan na po. Ayun, tama si Ate Jess, Nescafe. O, pa-joke-joke ka pa. Tinan mo sa kaka-joke mo, Ate Jess, nanalo ka. 1 point na. Okay, next po tayo. Yan. Oh, si Ate Jess. 1 point. Si Ate Jess na una. Okay, next. Yan, nabilis na. Next po tayo. Ang bibilis daw. Yan. Hindi po Belo. Oh, hula pa. Salo. Ayun! May nakahula na. Si Boss. 1 point para kay Boss. Next po tayo. Hula na. Hindi po. Hindi po. Wala pa nakakahula. Globo. Malapit na. Okay, pagkabila ko ng 5, sasabihin ko na yung sagot. 1, 2, 3, 4, 5. Wala na. Okay, so ayun ay PLDT. This one. Kaya pala. This ito. Ayun, siniraan pa. Okay. That pala mahina signal. Ito na. Next na po tayo.
Ayun, tama si Ate Jess, Toyota. Okay, so meron ng 3 points si Ate Jess, si Shane 1 point, si Roldan 1 point, si Boss 1 point. Okay, habol pa ako si Ate Jess, nangangatal na sa 250. Ayan, next po tayo ay... Ayan, may nababash na agad kay Ate Jess. Ito, madali lang. Kilalang kilala. Oh, ito na, isa-set ko na. 1, 2, 3. Ayun! Nakuha mo, Kuya Roldan. Ayan, so nakahula na po. Next po. Oh, kilalang kilala din to. Galing pa kay Kuya Roldan yung prize. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Ay, di, na ipamimigay ni Kuya Roldan pag siya ang nanalo. Wave niya. Hindi po Nike. Hindi po Kong. Yun! Yeah, nakuha ni Ate Jess. Ito na. Next. Siguro si Ate Jess maghapon nanood ng TV ngayon. Okay, send ko na po. Ayan. Oh, Kuya Roldan! Okay. Next, proceed po tayo. Yan, napapahista si ate. Okay, ready? Hindi po. Hula pa. Hula pa. Ate, just complete mo sagot mo ano yung planet. Ayun, ayan. No, ayan, si Kuya Roldan, ayan. Okay, so pares nang may 4 points si Kuya Roldan at saka si Ate Jess, si Shane 2 points, si Boss ay 1 point. So habol po. Ayan, so paunahan kung sino makasagot dito ay ganito. Pag si Kuya Roldan nanalo, i-wave daw. Nag-desisyon. Ayan. Okay, so sige. Okay. Hindi po. Ayun. Ayan. Ayan. So, nauna si Kuya Roldan. So, si Kuya Roldan yung nakakuha ng 5 points. So, ang usapan natin. Ayan, so may winner na tayo, si Kuya Roldan. Ayan, so congratulations na kay Kuya Roldan na lang ako siya kung i-wave niyo. Ayan, so bumalik na agad yung blessing kay Kuya Roldan kasi Kuya Roldan lagi siyang nagbibigay ng pa-prize ng chika sa atin. Ayan, so praise God. Ayan, so may blessing na agad si Kuya Roldan. Ayan, so si Kuya Roldan yung nanalo.
Congrats! Okay po. Bawi na lang po tayo next game. Okay? So, sino po ang ating closing prayer? Huwag naman gawing 1,000. Hindi nakatala si Ate Jess. Next! Tsaka na 1,000 pagkasali na ako. Hindi ako yung game master. Para naman ako din. Ano ba kayo, Roldan? Wave nyo na yung points nyo? Go pa? Point talaga ni Kuya Roldan. Ayan, so, nabababaan si Kuya Roldan, so higher yung 250. Ayan, give chances to sa iba naman daw. Okay, so, sagot kasi ng sagot. Ayan, so, bigyan daw natin ng chance yung iba, sabi ni Kuya Roldan. So, ang nasa ano natin si Ate Jess ay 4 points, si Shane 2 points, si Boss 1 points. Ayan, nabubuhayan na. So, isa pa tayong round. Isa pa daw. Tingnan natin. Okay. Oh, no. May dalawang winners. So, dalawa. Yes. Praise God. Ayan. So, sige. Parang ako yung mauubos. Ako rin 250. Oo, palabas si Ate Jess. Akin na nga 250 para isa na lang mananalo ako yung mauubusan ng mga lines. Ayan, so sige. Habol pa ha. Again, si Boss may 1 point, si Ate Jess may 4 points, si Shane ay may 2 points. So, meron tayong dalawang mananalo na 250. Okay po? Okay, ito po. Tingnan natin. One, two, three, go! Lagi yan napapakinggan sa TV. Ano yun? Nanahimik na. Go. Sagot po kayo. Hindi po. Iba pang sagot. Ayun, tama si Carol na walang budget PhilHealth daw. Okay, so pag wala nakahula, bilang ako ng 5. Proceed tayo sa next. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. So the answer is Unilove. Ito. Ano ba? Hindi po. Wala pang nakakahula ng tamang sagot. Kakatali naman sa 250 ni Kuya Roldan. Hindi po.
Sirit na? Oh! Nakahula si Kuya Roldan na naman. Si Kuya Roldan may kasali. Tapos maybe... Ayan, so nahula na ni Kuya Roldan. Yung... ano ba si Shane? Okay. Si Shane pala. So, kinapipisa pala ni Kuya Roldan yung sagot ni Shane. Buto na lang, okay. Yan, si Shane pala, okay. 1 point para kay Shane. Okay, next. Okay, answer. Hindi. Hula pa. Hindi po. Hula pa. Maya-maya mahahanap na ang sagot. Sirit na. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, this is the answer. Okay, next. Palma. Next. Hindi po, hula pa. Hindi. Hula pa. Lagi itong ginagamit ng nanay natin. Uso pa siya. Ayun! O, tinan mo kay Roldan, uso pa sa'yo. Ayan, si Kuya Roldan na naman nakakuha. Parang kay Kuya Roldan talaga yung prize, ha? Okay, next po, next. Hindi po. Oh, si Kuya Roldan na naman. Dapat si Kuya Roldan nag-o-off sa ano muna eh. Ayan, oh, si Kuya Roldan nahula. Ayan, puro kay Kuya Roldan na yung points na yan, ha? Okay. Kuya Roldan, okay lang ba? Itong last na... bigay na natin sa top 2. So, ang top 2 natin si Ate Jess. Yun! Ayan. Sige, Kuya Roldan, kay Ate Jess na lang si Ate Jess yung ating top 2. And then yung isang 250 next Saturday. Or sa nagpa-games. Sa top 3. Okay. Ang top 3 natin ay si Shane. Okay? So, ayan. Ang winner natin ay si Ate Jess, top 2. Tapos yung isa natin ay si Shane. Sana pala nakasari na lang ako sa laro eh. Buti hindi pa kailangan. Ayan, so dahil walang Gcash yung top 3 natin, yung Gcash kong gagamitin. Ayan, so
Thank you. Congratulations. So, send nyo lang. PM ka lang kayo kay Kuya Roldan. Send nyo yung inyong GCash. Yan. Thank you po, Kuya Roldan. Ayan. So, let's proceed na po sa ating closing prayer. Ate Jess. Ate Jess, huwag mo na po. Ayan, hindi na ako makapag-ano. Napaos ako. Kahit typing lang. Yan, so, thank you, Lord. Thank you, Ate Shaira. Thank you, Kuya Roldan. Yan, so, salamat sa Lord. So, pwede ba tayong, yan, closing prayer na pala sa atin. So, si Boss OJ na lang. Para sa ating closing prayer. Okay po, tayo po ay manalangin na po. O Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Lord, sa oras na ito, tunay nga ikaw ay dakilat, makapangyarihan. Lord, sa gabing ito, Lord, maraming salamat sa nandun yung pagsama sa amin, Lord God, sa PLSP ng fellowship na ito, Panginoon. Lord, ikaw ang maghari, ikaw ang manguna sa aming buhay. Lord, kung ano man naging reflection mo sa amin, Lord, mareman namin sa puso at ma-apply namin sa buhay. Lord, ikaw ang manguna sa amin, Lord, sa buong lingkong dating nandun yung pagsao mo, nandun yung protection mo sa amin, at nandun yung kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, we are praying, Lord, na walang magagawang kaway sa aming buhay, sa aming family. In Jesus' name, ikaw ang may taas, O Lord God. Lord, sa youth, Lord God, na si namumuno, Lord God, na si Mami Pastora Aya, Panginoon, Lord God, just her life, Panginoon, at ikaw ang mahuna, Lord God, sa kanya, Jesus name, Lord God. Lord, muli, maraming salamat, Panginoon, ito pa aming pagsama panalangin, at claim the victory upon this fellowship na ito, Panginoon. In Jesus name, we pray our Lord. Amen. Our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Matutupad lahat ang pangarap ko kung tupad siya pagkakasama kita. Matutupad, Panginoon, ang proteksyon sa aking pamilya dahil ikaw ang kagabay sa akin. Kaya nagilang Diyos, naglipin ko ang buhay ng aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ang nagsasabi na, Amen. God bless you. Kasi hinahanap ang ating puso. Ang totoong kapahingahan ay makikita natin sa pag-ibig sa Panginoon. Yan yung sinasabi na someone from everlasting to everlasting. Walang katapusan. Nauupo ka ngayon ng pag-ibig, punta ka sa Panginoon. Gusto mo ng attention, punta ka sa Panginoon. May pinagdadaanan ka, gusto mo ng comfort,